Ikli lang yung buhay, bro. Enjoy na natin. Konti lang naman. Promise. Stress reliever ko lang to. Ano ka ba? Pamparelax ko lang to. Kasi napagod ako sa work. Deserve ko to. Masaya ako dito. At wala kang pakialam. Okay. Wala naman talaga akong pakialam. Pero alam mo ba na ang habitual addiction ngayon ay ang silent killer na unti-unting sumisira sa katawan mo nang hindi mo namamalayan. Pero alam mo rin ba na hindi pa huli ang lahat? Pumalatang sa sala, di kailangan gymhan. Lift and gain weights before dates, yan ang simpleng planohan. So, ano nga ba yung mga habitual addiction na hindi mo namamalayan na masama na pala sa iyong kalusugan in the future? Kung interesado kang malaman kapayatot, ay panoorin at tapusin mo itong video na to dahil ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba yung mga habitual addictions na hindi nyo namamalayan na nakakasama na pala sa inyong kalusugan and kung paano ka makakawala dyan sa matagal mo ng pagkakakulong sa iyong bad habits. So kung bago ka palang kapayatot, ako nga pala si Brojan, payat pero nag-workout na may 2 taon ng karanasan sa fitness world na gusto ko nang ibahagi sa inyo agad-agad while continuously working in progress to be the best version of myself. Welcome nga pala sa Protein Shake Series number 4 na ang layunin ay yanigin ka para makapag-start ka na sa pag-workout. Gaya nyo kapayatot is meron din ako naging habitual addiction before na naging sanhi kung bakit mabilis nang sumakit yung mata ko ngayon. Yun ay ang too much screen time. Nag-start yon sa pagiging addict ko sa laro, sa mobile gaming, which is ML. And alam niyo na yun, pag addict kayo sa ML, alam niyo na kung ano yung mga epekto sa inyo nun. Sa pagkain nyo, sa pagtulog nyo, sa pananalita nyo, sa mga utak nyo. And, syempre, sa mata nyo na rin. Lalong-lalo na kung gaya ko kayo na hindi nagsusot ng anti-radiation before, nung tutok na tutok ako sa paglalaro. At yung isang too much screen time ko ay ang panonood ko ng mga movies and series sa Netflix, sa Disney, and sa I1TFC. Siyempre, sa panonood ng mga series or movies, hindi ko alam pero mas nagkikrave ako ng kung ano-anong movies. For example, natapos ko yung isang series, kailangan meron na agad kasunod. Or pag natapos ko yung isang movies, meron din kasunod. So, parang naging habitual addiction na siya kasi parang hinahanap-hanap ko na siya. At hindi na mapakali yung utak ko pag hindi ako nakakapanood. Pero nung nag-start na ako sa pag-workout, medyo na-lesson na yung mga yon. Kasi simula nung nag-workout ako, parang yung katawan ko, parang laging pagod na siya pag paggabi na, or pag matutulog na ako. So, dapat maglalaro pa talaga ako that time or manonood. Ang kaso, inaantok na ako pag once na humiga na ako. So, ang ginagawa ko na lang is, nag-scroll na lang ako sa TikTok. Hanggang sa dumating yung araw na bigla akong na-uninstall yung Mobile Legends ko nang hindi ko sinasadya. And nung time na na-uninstall ko yun, is parang wala na akong pakialam kung ibabalik pa ba siya o hindi. Kasi yung nasa utak ko that time is, hindi ko na rin naman siya malalaro kasi pagod na ako. Kasi nag-workout ako. And doon naman sa screen time ko sa panonood ng movies, is hindi mo talaga mapipigilan yung sarili mo na manood ng kung ano-anong series or movies hanggat hindi mo tinatanggal sa phone mo yung mga application na yon. So, ang ginawa kong paraan para hindi na magkaroon ng too much screen time or pananabik sa mga movies or K-drama, pinagtatanggal ko yung mga application na yon kahit libre pa yon ng mga kapatid ko. Tinanggal ko na lang kasi feeling ko makakasama rin talaga siya in the future sa akin. So ngayon, nanonood na lang ako sa YouTube, pero dapat may hangganan din. Parang bibigyan mo yung sarili mo ng deadline or limit or boundaries para anong oras ka lang, hanggang ilang oras ka lang dapat dyan, sa screen time na yan, at ilang oras ka rin pwede mag-scroll or minutes. Hanggang ngayon naman, kinokontrol ko pa rin naman yung sarili ko sa pag-aano sa too much screen time. Kasi yung distractions kasi, nandyan lang yan eh. Talagang pinapalibutan ka niyan. Kaya dapat ikaw mismo yung magkocontrol, hindi ikaw yung i-control ng mga habitual addiction na yan. Kung hindi naman ako perfect na hindi ako madidistract, nadidistract din naman ako minsan. So ngayon, ang ginagawa ko lang is control or iwas sa mga distraction, especially sa social media kasi yung social media kasi may magnet siya eh. Pag pumasok ka sa isang any kind of platforms, ay para ka ng magnet na hindi makaalis doon. Kasi alam ng social media kung ano yung gusto mo. So, yun yung mga naging paraan ko para makaiwas or makawala sa mga habitual addictions na yun. Yun ay pag-remove ng mga applications and syempre pag-iwas and pag-control na rin sa sarili. So, merong 2 klase ng addiction. Yun na yung substance and non-substance addiction. Sa substance addiction, guys, ito yung mga chemical na iniinom, hinihit-hit, ini-inject, or nilulunok.
at may direct na epekto sa utak natin. And una na dyan, syempre yung alak. Kung lasinggero ka, lasinggero yung tatay mo, lasinggero yung kapatid mo, lasinggero yung jowa mo, iwanan mo na yan. So kung may kilala ka nga ng lasinggero, alam mo na nakaka-apekto rin to sa utak nila, especially pag too much alcohol. Wala namang nagsabing bawal uminom, pero wala rin nagsabi na dapat gagawin mo tong tubig or aaraw-arawin mo at magpapakalunod ka dito. And alam naman natin na kapag uminom ka ng sobrang alak, naapektuhan naman talaga yung utak natin, is either nagwawala ka, nananakit ka, lagi kang galit, lagi mo sinasaktan yung asawa mo, at nagsisiga-sigaan ka. So, kung ikaw yon, alam mo na. And syempre, yung pangalawa dyan, yung yosi, sigarilyo, or vape. Syempre, walang takas yung vape, kahit dinidepensa kanila na mas okay to sa sigarilyo. Pero parehas lang sila. Parehas silang nicotine addiction. So, parehas silang nakakasama sa lungs, especially sa mga second smoker at mga bata. And iniisip ko nga, paano pag nagkaroon ng batas na yung mga smoker na kagaya nyo is magkakaroon na lang ng specific na lugar para dun kayo magsibugahan ng mga usok nyo. Para kayo-kayo lang rin yung magkakasakit, kayo-kayo lang rin yung magsi-second smoker, first and second smoker. So, imagination ko lang yon, pero walang imposible, di ba? Pangatlo is yung illegal drugs or painkillers. Ito yung mga shabu, marijuana abuse, ecstasy, or yung mga overuse na prescription medicine. So, kaya talamak pa rin yung mga drugs or mga drug dealers sa bansa natin kasi yung president natin, pang-apat is the inhalant addiction. Feeling ko ito yung mga nag-aano ng rugby sa mga gilid-gilid ng kalsada. Siyempre, the fifth is the caffeine addiction or mga addict sa kape. Sa kape naman, ang sabi ng mga doktor, pwede ka naman magkape, pero 3 beses lang sa isang araw. Pag lumagpas ka na doon, makakasama na yun sa'yo. Siyempre, lahat ng sobra, masama. And the last one is the sugar addiction. Sa sugar addiction naman, guys, sabi sa mga pag-aaral, kailangan naman talaga natin ng sugar sa katawan, especially sa brain. Pero dahil wala tayong mga physical activity, kagaya ng pag-workout or any kind of physical activity, ang mga other physical activity bukod sa pag-workout ay pagsasayaw, pagpa-basketball, volleyball, basta yung mga sasakit yung katawan nyo, hindi yung pagpapawisan lang kayo. So, pag wala kayo nun, automatic, matatakpan ng taba nyo or katamaran nyo yung way para makapasok doon yung sugar na kailangan ng utak natin. So, dahil hindi siya makapasok, doon na siya magiging diabetes. So, pangalawang addiction is the non-substance addiction. Sa non-substance addiction, guys, ito yung mga behavioral addiction, kaya ng mga bad habits and bad routines. Siyempre, una na dyan, yung too much screen time. Too much screen time, gaya ng social media, ng panonood ng mga movies sa iba't ibang apps, and syempre yung mobile gamings. Sa social media kasi guys, pag once na nag-open ka ng specific platform, social media platform is hindi ka na dyan makakawala. Parang magnet lang yan. Alam nila kung paano kukunin, alam nila kung anong mga gusto mo. So, ibibigay at ibibigay, i-feed. Kaya nga siya feed, pinifeed sa'yo kung ano yung gusto mo. Siyempre, sa panonood ng movies or series, hindi ka talaga dyan titigil hanggat hindi mo yan tinitigil. Mag-crave ka ng mag-crave hanggang sa malugmok ka na dyan. Sa panonood lang lagi ng mga movies, series, hanggang sa magkasakit ka na. Siyempre, yung third is the mobile gaming. Yung mobile gaming na nakaka-apekto sa tulog mo, sa kain mo, at sa utak mo overall. The porn addiction. Sa porn addiction naman, hindi ko siya personally naranasan. Pero, based on my observation, pag naari ka sa porn through screen, of course, mag-crave ka into another level, which is personal. Sunod is the shopping addiction. Sa shopping addiction, guys, alam mo na kung addict ka sa shopping, yung bili ka ng bili kahit hindi mo naman kailangan, or bili ka ng bili nang hindi mo pinag-iisipan na wala na pala kayong pangkain next week, na hindi mo naman talaga kailangan pala to. Bumibili ka ng bumibili para maano lang yung satisfaction na hinahanap mo. Siyempre, meron din mga work addiction or workaholic. Ito naman yung mga sobrang sisipag na hindi na iniisip yung sarili nila, hindi na iniisip na magkaroon man lang ng time para sa kanila, sa sarili nila. Ang iisip lang nila lagi is yung family nila or yung ibang taong tutulungan nila. Maganda naman talagang masipag ka sa work, pero dapat wag mo rin kakalimutan na alagaan yung sarili mo. Naunahin mo yung sarili mo kasi paano kapag nauna ka? Paano na? Paano na yung mga umaasa sa'yo? At paano na yung pangarap na gusto mong matupad?
Siyempre, the last one is the food addiction. Sa food addiction naman is ito yung mga grabeng kumain. Sobrang tatakaw, hindi mo na mapigilan talagang kumain. Tapos, nagdadabot ka na or minsan kahit alam mong may kakain pa, wala kang pakialam kasi inubos mo na. So, yan yung mga substance and non-substance addiction na hindi mo alam or alam mo na, pero ginagawa mo pa rin. Pero, pag kang mag-alala, dahil may pag-asa ka pang magbago, yun ay kung gugustuhin mo. So, merong tinatawag na neuroplasticity. Ito yung kakayahan ng utak natin na magbago, matuto, or gumawa ng panibagong bagay. Kagaya ng bisyo into workout. Kung ano yung laging yung ginagawa, parang nasana yung utak natin, kaya yun na yung kinikrave niya or nagiging routine sa utak natin. So, same as sa pag-workout. Pag nag-workout ka, ayaw naman talaga ng katawan mo na mag-workout. Nasa katawan na natin yung katamaran na tinatawag. Pero kung gagawin ng lifestyle, yung pag-workout, is unti-unting magbabago yung wiring ng utak natin. Hanggang sa maging kagaya na kita na hindi na kaya ng puso na hindi ka nakapag-workout. So, ang technique lang dyan, kapayatot, is ulit-ulitin mo lang yung gusto mong maging pagbabago sa routine mo. Kasi the more na ginagawa mo to, the more na magiging natural na lang sa'yo in the future yung mga gusto mong pagbabago. Kagaya ng pag-workout. So, kung ready ka na kapayatot na burahin yung habitual addiction mo at subukan ang mundo ng fitness world, gawin mo tong addiction replacement technique. So, una mong gawin ngayon is kumuha ka ng notebook na walang sulat. Tapos, gayahin mo ang ipapakita sa screen. Pag nagaya mo na yan, mamili ka sa workout na ipapakita ko sa'yo is either body weight workout or yung may weights na workout. Sa weights, guys, pwede kayong gumamit ng resistance band or dumbbells. Kagaya yung nasa likod ko na nakasabit dyan, mga resistance band dyan. Ang maganda sa resistance band, mura lang to, tapos full body na yung mga workout mo sa bahay mo lang. Meron siyang 10 pounds, 15 pounds, 20 pounds, 25 pounds, hanggang 30 pounds. Kaya minsan, pag gusto ko na mag-progressive overload, is ang ginagamit ko talaga resistance band kasi nadadagdagan yung weights dito. Kailangan nyo lang talaga is hanapin sa TikTok yung mga right or yung mga tamang nagtuturo kung paano ba i-workout sa resistance band yung wino-workout gamit ang dumbbells or any kind of machines sa gym. Naniniwala kasi ako kapayatot na your body is a work of art. Our body is a work of art. Sabi nga sa mga church or sa mga Christian church, ang katawan natin ay templo ng Diyos. So, dapat inaalagaan at pinoprotektahan, walang kinikilingan. Inaalagaan, pinoprotektahan, at pinapahalagahan natin to. Kaya ko siya natawag na work of art kasi the more na tumatagal ka sa fitness journey mo, the more na ma-appreciate mo na sobrang ganda at kung bakit natawag na pinaka-espesyal na likha ng Lord or likha ng Diyos ang mga tao. Ang kalaban lang naman kasi natin is syempre yung sarili natin. Kung paano natin kukontrolin yung sarili natin na di ma-distract or di bumalik sa mga habitual addiction natin or any kind of addiction. Kaya samahan niyo ako at join kayo kapayatot sa Payat Fitness Workout Group para mas marami pa tayong ma-inspire na i-normalize na gawing lifestyle ang pag-workout. Dahil sa fitness, given na gaganda naman talaga yung katawan mo dyan. Pero ang tanong, hanggang kailan or hanggang saan kaya ng katawan mo para mag-workout? So, comment mo naman dyan sa baba kapayatot kung ano yung habitual addiction mo na gusto mo nang baguhin ngayon na. Kung bago ka pa lang na kapayatot, is huwag mo kalimutan na i-click yung subscribe button and notification bell para updated ka para sa fitness journey ng isang kapayatot. And like and share mo na rin sa iba para matamaan sila. And oo nga pala kapayatot, kung trip nyo yung tank tops at t-shirt, please message nyo lang ako dahil nagbebenta ako ng mga yan. And lagi nyong tatandaan kapayatot na lift and gain weights before dates, be unstoppable and limitless because nothing is impossible, lalong-lalo na kung ang lakas nyo is manggagaling kay Lord sa Psalm 18:1. I love you, Lord, my strength. Kita-kits ulit tayo kapayatot and as always, spread libe, God bless, Diyos, bye. Bagong ikaw, bagong mundo.